Magandang araw! Nakasalang na nga yung aking iniluluto at ang aking iniluluto nga ay pako. Ilalaga ko nga lang yan mga kananay ng mga saglit lang. Habang nga nakasalang yung ating pako at hinihintay maluto ito at hinahanda ko naman yung mga kakailanganin sa aking niluluto. At dahil nilaga ng pako ang ating iluluto ito at gagawa tayo ng pangmalakasan at masarap na sausawan. Maghihiwa nga lang ako ng sibuyas, kamatis at syempre itong ating kalamansi. Talagang naman kapag nilaga ay talagang masarap na sausawan yung may kalamansi at sibuyas. At syempre hindi nawawala ang sausawang bagong ay talaga naman napakasarap at siguradong mapaparami na naman ang kain. Kahit simple lang talaga ay hindi ka magsasawa. At pagkatingin ko nga dito sa aking nakasalang ay ito kumukulo na nga, pero pakukulaan pa nga natin siya ng kaunti para naman hindi naman masyadong hilaw yung ating pako. At sa palagay ko nga may nag-aaway na namang mga bata ito at nag-iiyakan na naman nga sila. Hay, buhay bata nga naman. Ito at ito na nga yung pako, ilalagay ko na nga sana sa plato kaso nakita ko may tubig pa kaya ito tinanggalan ko pa ng tubig. At nung okay naman na ito nilagay ko na nga tuluyan sa plato. Kaso nga ay mainit pa yan at napapansin nyo nga umuusok pa. At medyo napapasupa-supa nga ako. At ilalagay ko na nga dyan yung aking hiniwang sibuyas, kamatis at syempre yung ating hiniwang kalamansi na magdadagdag pa nga ng kakaibang lasa at sarap. Pagkatapos nga nating pigain yung kalamansi ay lalagyan na nga rin natin yan ng bagoong. Tatansya-tansyahin ko nga lang din yung paglalagay ng bagong para naman hindi maalat. At dahil nga meron akong chicharon ito at ilalagyan din natin siya ng chicharon para naman mas masarap at para may dagdag crunchy sa ating pako. Ay nako, naaamoy ko pa nga lang ay talagang natatakam at mukhang masarap na nga talaga ang aking niluto. At ayan, hahalo-haluin lang natin. Kinamay ko na nga lang ang paghahalo dahil malinis din naman ang aking kamay. Hahalo-haluin ko nga lang din mabuti para naman maghalo at magmix mabuti yung ating mga sangkap at ricado. Ayan, at nahalo na nga natin mabuti kaya tignan nyo nga naman kung gaano kasarap itong ating ginawa. Tsura pa nga lang talagang mananakam ka na talaga. Lalagyan mo na nga lang yan ng itlog na pula, ensalada na, pero ito nga at hanggang dito nga lang ang aking nakayanan. Sa susunod na nga lang ako maglalagay ng itlog na pula. At dahil nga mananakam-nakam na ako at parang magtutulo laway na nga ito. At kumain na nga ako. Kain tayo mga kananay. Thank you Lord sa mga pagpapala. Kapag ganito nga naman talaga kasarap yung ulamin mo ay talaga na mapaparami rin talaga ang iyong kain. Kahit na nga simpleng-simple ay okay na nga ito para sa akin at talaga namang masarap na para sa akin ito. At ganitong ulam nga lang dito sa probinsya ay talaga namang paparami na ang iyong kain na malayong malayo sa buhay nga sa syudad. Kung ako nga ay tatanungin at papipiliin kung ano yung pipiliin ko sa buhay syudad at buhay probinsya, ay mas pipiliin ko pa rin tumira sa probinsya. Dahil napakasarap ng tumira sa probinsya. Simpleng-simple ang buhay pero napakapayak at napakasaya at napakatahimik, malayo nga sa ingay ng mga syudad. At bukod pa nga dun ay talaga namang napakasagana sa mga sariwang gulay. Kaya naman masasabi kong napakasarap mamuhay sa probinsya. At hanggang dito na lang po muna. Para po sa mga iba pang mga cooking tutorial at cooking ideas, check my channel and don't forget to like at subscribe. I-follow nyo na rin ako sa aking Facebook page na Buhay Nanay. Yun lamang po. Salamat po sa inyong panunood. Nawa ay pagpalain tayo ng ating Panginoon.